Ikinig, programang inaalam ang masasabi mo. Programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdamin Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdamin Bayan. Ay, yung Damdamin Bayan. Ay, sorry. Nag-aayos na ho ba kayo? Pasado alas 8 na ng umaga. Kung kayo po ay lalakad, may dadalawing mga nauna ng mahal sa buhay, mas maigi po, agahan nyo na. Dahil pagka nagpa-kaang ka, pag relax pa kayo dyan, patumpik-tumpik ika nga pagsisipol-sipol pa ho kayo dyan, mamaya magsisikip na ang mga kalsada going sa mga sementeryo. So mas the earlier the better, sabi nga sa kasabihan. Aming Bayan. Welcome sa Damdamin Bayan. Ngayon pong araw ng mga kaluluwa, araw ng mga santo, araw ng mga santo, araw ng mga namayapang santo. Ngayon, All Saints, All Souls, bukas November 2. May mga lugar sa Pilipinas na ang pagdalaw sa mga namatay na mahal sa buhay ay bukas. Dahil bukas yung All Souls Day. Ngayon ay All Saints. Hindi na ho na bago yan. Medyo distorted ng konti yan ang turo sa atin noon. Kasi nung unang mga panahon, ang turing ng mga kababayan natin, may maraming Pilipino noong unang panahon, ang tingin sa kanilang mga mahal sa buhay na nauna na namayapa na, ay santo. Kaya November 1 pinupuntahan. Pero sa Angono, Rizal, mga kaibigan, pupusta ako. Bukas papunta ng mga lihitimong taga Angono, Rizal sa puntod ng kanilang mga namatay. Damdamin Bayan. Tuloy ang DZRH special coverage ngayon pong Undas 2023. DZRH special coverage. Nakatutok po tayo sa mga pook libingan kung tawagin sa mga sementeryo, hindi lang dito sa Greater Mega Manila, kundi pati rin po sa mga probinsya. Bibigyan namin kayo ng mga latest na mga update mula sa mga malalaking lungsod sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, dito sa pag-usad ng Undas 2023 DZRH special coverage. Wow, nawawala. Okay. Pangulong Bongbong Marcos dadalaw sa puntod ng amang si Yumaong dating Pangulong FM sa libingan ng mga bayani. RH14 mula sa Malacanang. Leth Narciso, RH14. Balitaan mo kami, Leth. Reggie, alas 10 ngayong umaga inaasahan ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Bibisita ang Pangulo sa puntod ng yumaong amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gaya noong isang taon, inaasahang magkakaroon ng misa sa puntod ng dating Pangulo. Matatandaang noong nakaraang taon ay nakasama ni PBBM sa pagdalaw sa libingan ang kanyang may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak at maging si dating unang ginang Imelda Marcos. Pero sa mga sandaling ito ay nauna nang dumating ang ilang mga taga-suporta ng pamilya Marcos. May nakaset up na tents at mga monoblock chair kung saan idaraos ang misa sa puntod ng dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Para sa anong protocol, Leth, anong protocol? May expected ba na na message or mayroon bang ganon pagka ganyang dalaw or very private time yan ng presidente? Oo, Reggie. Walang speech, walang inaasahang speech kapag ganito. Gaya ng ibang Pilipino, ayan, dahil kaisa si Pangulong Marcos sa paggunita ng undas, ito yung tradisyon kasi natin na ibahagi rin siya.
So parang mini reunion din yan ng mga Marcos at Romualdez siguro, no? Oo, Reggie. Ayun yung aabangan kung sino-sino yung mga makakasama ng Pangulo sa pagdalaw o sa puntod ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ano nga let yung binabanggit na kinumpirma ni PBBM yung multo sa Malacanang, tama ba? Nasa headlines Anong sabi niya eksakto? Si PBBM mismo ang nagkwento ng mga kababalaghan ng kanyang mga dinanas. Nakakatakot na karanasan. Mga personal niyang karanasan. Kasi siyempre matagal silang tumira sa Malacanang. Yung kinukwento niya nung kabataan niya ayan. Sinasabi matagal sila sa palasyo Matagal sila sa palasyo. Oo. Yung sa vlog nga, kinukwento niya dun sa anak na si Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos. Parang pagkatapos niya magkwento, habang nagkukwento siya, sinasabi nga ni Congressman Marcos, parang bakit hinahayaan niyo pa na gano'n? Parang kung siya daw, uupa na lang siya ng kondo malapit dito sa Malacanang. Pero siyempre yung kinukwento ni Presidente, dati pa yun, di ba? Parang may mga kondo na ba noong panahon iyon? Ayan, Tsaka hindi, nasa Malacanang yung papa niya. Exactly. Yung daddy niya. Anong magagawa? Anong magagawa namin? Hindi ka pwedeng humiwalay. Namin kailangan tumira. Ayan, at yan, binabanggit niya, may mga pinto na kusang bumubukas at sumasara. Ayan, oo. At makikita natin na normal yung kabataan niya na sinabi niya may mga kaibigan siya na nag-ghost hunting sila sa Malacanang. Tapos, ayan, takbuhan sila sa kwarto kasi yung pupuntahan dapat nila kusang bumukas yung pinto. Yung madilim na lugar doon. Meron akong na-chambahan sa cable na yung pinupuntahan ng mga mga may third eye. Sa palasyo kasi very restricted. Bawal di ba? Ang higpit ng PSG. Kung pwede sanang ipaganon sa mga alam mo na, yung may mga nakikita, nararamdaman. Mukhang hindi uubra yun. Kaya, pero alam mo, hindi na natin kailangan yung Reggie kasi kahit yung mga staff doon, sila mismo yung nagkukwento na talaga may mga nararamdaman, may mga nakikita kakaiba. Yung lugar, yung Malacanang ay napakatagal na po niyan, daan-daan taon na yan. Daan-daan taon na yan, kaya pwedeng may mga maramdaman talaga dyan or may nagpaparamdam talaga dyan. Hindi imposible, di ba, Let? Oo. Binabanggit niya nga ilang mga gobernador pa nung mga panahon ng Amerikano. Centuries old. Bago pa yung mga presidente ng Pilipinas. Okay, so may patikim pa palang ganun sa vlog ng presidente, Oo, nagulat nga kami kagabi. At kagabi nilabas, so parang gusto ba namin panoorin ito ng ganitong oras ng gabi dahil parang ano ba naman si presidente? Hindi ba pwedeng bukas na ng umaga? Pero ayun, kagabi kasi nilabas yung vlog nila ni Congressman Marcos. So katulad ng mga pangkaraniwang Pilipino, magkakaroon din ng mini gathering sa puntod ni FM, ni former President Ferdinand Marcos. Tama, Reggie. At yan ay sa pangunguna mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman. Kasama ang First Family. Thank you, Let. Thank you. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, RH14, Let Narciso. Latest mula po sa Malacanang. Flash Report. Game. Flash Report. Flash Report! Ang San Jose del Monte, Bulacan, hindi raw kakalas sa Bulacan Province dahil nanaig yung botong no sa plebisito. Kailan nangyari itong plebisito na to? RH8, Christian Manyo. Balitaan mo kami, Christian. Reggie, mananatiling bahagi ng lalawigan ng Bulacan ang San Jose del Monte City. Ito ay matapos manaig ang botong no sa ginawang plebisito ng Commission on Elections kasabay ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa inilabas na kopya ng Certificate of Canvass ng COMELEC sa mahigit 2 milyong botante sa Bulacan.
1.6 million ang bumoto. 620,772 ay pabor. Habang 820,385 naman ang hindi pabor sa pagsusulong na gawing highly urbanized city ang San Jose del Monte City. Ang plebisito ay pinagbotohan ng lahat ng bayan at syudad na saklaw ng Bulacan. Sa makatuwid, Reggie, ang San Jose del Monte ay component city pa rin ng lalawigan ng Bulacan. Para sa kauna-unahan sa Christian, Pilipinas. sinabaybayan sa ano? Sinabaybayan sa BSKE? Tama ka dyan, Reggie. Bukod sa BSKE, ito yung isa sa inabangan dahil nga buong lalawigan ng Bulacan ang nagbotohan kung magiging HUC o highly urbanized city nga ba ang San Jose del Monte City, hiwalay sa mismong lalawigan, Reggie. At kanina nga pinadala ni COMELEC Chairperson George Garcia yung resulta mismo kung saan nanaig ang botong no. Ibig sabihin, ang San Jose del Monte City ay saklaw pa rin ng lalawigan ng Bulacan. Anong malaking implication yan? Medyo kasi kung yes, Reggie, hindi na kailangan mag-contribute pa ng syudad doon sa mismong lalawigan at pwede na silang parang in short may autonomiya yung city, pero ang again dahil dito sa plebisito kailangan bumoto nung lahat ng bayan kung papayagan nga ba nilang humiwalay yung San Jose del Monte City doon sa mismong Bulacan, Reggie, kung saan nanaig nga yung no. Ibig sabihin, yung mga gagawin dyan sa Bulacan, dyan sa San Jose del Monte City, ay under pa rin sila ng gobernador o nung mismong lalawigan. Kumbaga, control din supervision ng administration ng probinsya ang San Jose del Monte. Tama ka dyan, Reggie. Okay. Thank you, Christian. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Mula sa balitang yan, walang kaugnayan po yun sa tungkol yun sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagkaroon pala ng plebisito. Hindi natin namamalayan. Ibig sabihin, may humihingi ng humiwalay, magsarili. May humihingi ng magsasarili ang San Jose del Monte, kaya nagkaroon ng initiative na pagulungin yung plebisito na yan. Anyway, at dumako naman tayo ngayon sa Imus Public Cemetery dyan sa Cavite. Matumal pa raw ang mga dumadalaw sa mga puntod, mga sasakyan, bawal ipasok sa loob. RH28, Raymond Dadpaas. Kumusta dyan, Raymond? Reggie, yung daan papasok ay ito yung tawagin nila talaga namang tahimik street. Ito yung papasok sa Imus Public Cemetery ay maluwag pa naman. Kaya lang medyo ang problema kasi lalakarin talaga. Lalakarin. Ilang kilometro yan, Raymond? Oo, siguro mga nasa 500 meters. 500 meters. Layo. Mula sa, kasi ako'y naglakad din galing sa Imus Cathedral dahil bago ngayong umaga ay merong mga misa pa na isinasagawa sa Imus Cathedral, kaya yung ibang mga kababayan natin magsisimba muna bago papasok dito sa Imus Public Cemetery, pero talagang sarado. Ang mga nakapinapayagan lang yung mga merong motorsiklo, lalong-lalo na yung mga residente, dahil alam naman natin medyo may mga residente din na papasok, Reggie, dito sa malapit sa mismong cemetery. Sakop kasi ito ng barangay Tuklong 1A, itong lugar na ito. At pwede namang pumasok pa, pero yung mga residente na alang. At saka yung mga merong mga permit na lalong-lalo na yung may mga pinayagan silang mga magtitinda sa loob na binigyan ng permiso ng city government ng Imus. Kaya yun ang mga pinapayagang maglakad o kaya ay magdala ng kanilang mga paninda sa loob. Mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, unang-unang bubuhat, at siyempre yung mga traffic enforcers ng lokal ng Imus, at ganun din yung mga force multipliers na nag-iikot din sa loob nitong sementeryo, pinapaalalahanan yung lahat ng mga sumunod sa mga itinakda na panuntunan, lalong-lalo na yung merong task force ng city government na paawal yung mga mobile na nagtitinda, lalong-lalo na kung walang permiso. Kaya yung kanina na merong mga nagtitinda ng mga tubig-tubig, pinagbabawalan din sila dahil nakakadagdag. Inasahan nila na kapag mamaya ay dumami na ang mga tao, ay maapektuhan yung daloy ng trapiko, at dapat registered yung mga nagtitinda dito sa loob ng public o Imus Public Cemetery, Reggie.
maigpit yung siyempre pag-ikot din ng mga tawan ng pulisya dahil alam naman natin bawal na bawal yung ano naman yung mga nagdadala ng mga matatalas na kanilang kinakapkapan papasok dito sa loob. Bagamat sa ngayon ay maluwag pa ang sitwasyon. Public, Raymond, ano? Public sa public cemetery pala yan ng Imus. Oo, public cemetery ito. Itong ano na populasyon dyan? 28. Ayun ang hindi natin check yung record pero talagang madami-dami na ito. Marami dahil na yung rin. iba nga, di ba? Yung iba nga na hindi na, lalong-lalo na yung registry ay hindi na nila nare-renew. Ay ginigiba na ito ng city yung sa yung sa mga namamahala kasi hindi po pwedeng hayaan na lang. At kasi alam naman natin, yan ang problema nga natin. Kung may problema tayo sa bahay ng mga buhay, may problema din tayo kung saan ililibing yung ating mga yumao. Lalo na sa panahon na ito, Reggie. Bakit, Raymond, may planong redevelopment dyan sa sementeryo na yan? Hindi, kasi yung iba na hindi na nire-renew yung kanilang mga registry ay kailangan siyempre bigyang daan yung iba na nangangailangan din ng espasyo. Magdi-dispatch na. Tatanggalin na. Marami nang daw tatanggalin. Tsaka yun yung kaya yung iba, lalong-lalo na Reggie, lalong-lalo na galing tayo sa pandemya, hindi nakakapasyal yung iba. Ayun, ito, yung pagkakataon nila na makadalaw at wala nang mga restrictions, yung mga kababayan natin na papunta dito sa mga katulad nitong Imus Public Cemetery, Reggie. Alam mo, Raymond, sensitive yung issue na yan. Pagka may dumating dyan at alimbawa marami hinahanap tapos dinispatch na pala nung management, nung pamunuan, pagmumula ng awa yan, ang gulo, di ba? Bakit nawala yung patay namin dito? Ang tagal nyo hindi nagpaparamdam, dinispatch ho namin. Ako, hindi pwede yan. Alam mo yan, awa yan. Oo nga, yan ang matinding problema sa mga ganitong pagkakataon at sana yung kung meron man silang mga inilipat na o kaya inalis na ay naabisuhan na maayos yung mga membro ng pamilya, Reggie. O kaya maglagay ng wall ng mga records, documents kung nasaan na, di ba? Ano bang plano? Basta na lang, kumbaga, parang waste na itatapon na lang, ganun ba? Medyo magagalit yung kamag-anak ng namatay doon. Hindi, yung mga nakita naman natin ay sa iba, hindi ko rin lang alam dito dahil yung iba naman kasi basang nalaman natin may mga notice na dapat maabisuhan yung mga kamag-anak. Yun ang tama. Yan ang tama. Hindi nila na-trace. May mga pagkakataon na hindi kasi nati-trace dahil siguro either na napunta sa abroad o kaya nasa ibang lugar na. Hindi na sila dahil aminin naman natin sa hindi, Reggie, na yung iba namang mga pamilya talagang may mga kung yung buhay inaabandon na nga yung patay-patay. Yun din ang problema dito sa ating mga kababayan. Kaya sana nagiging mas kung sisihin din naman yung management, sana yung pamilya din ay asikasuhin. Lalo na ngayon, after the pandemic check, dapat din inaasikaso itong mga pamilya ng ating mga yumao, Reggie. Tama. So far so good naman dahil may mga tauhan nga ng Bureau of Fire, may mga tauhan ng pulisya, may tauhan ng barangay at mga force multipliers ay nakabantay ngayong umagang ito, Reggie. Ayan, bawal din ang dyan. Bawal ang stereo, bawal ang alak. Pintura. Yung mga matatalas at lahat. Okay, so yan muna ang sitwasyon na maganda ang sigat ng araw dito sa Imus Public Cemetery sa Imus, Cavite. Para sa Undas 2023 special coverage, ito si Raymond Adpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Philippines. Thank you, RH28 Raymond Adpaas, nagdilibot sa mga sementeryo po dyan sa Cavite. Saan ba si Nardong Putik? Hindi pala natanong kay Raymond. Kilala nyo ba yun? Naalala nyo ba yun? Legend, alamat. Ito ba talaga ang bed natin?
si yung isa pang alamat, pero totoo talaga, nabuhay at matagal nyong narinig at hinangaan, minahal sa himpapawid si Tia Deli. Magpayo. Talagang nagpayo, literal na nagpayo po sa libo-libo, kung hindi man milyon nating mga nakikinig ng radyo. Si Tia Deli, meron tayong update tungkol po dyan sa puntod ni Tia Deli. Maya-maya, ganun din sa naaksidente. May senior na naaksidente sa sementeryo sa Malabon. Yan at iba pang malalaking balita sa pagbabalik ng Undas 2023 DZRH Special Coverage. Go, Billy! This time Sa Damdaming Bayan, alas 8:35. Damdaming Bayan. DZRH. Balik tayo sa Undas 2023 DZRH Special Coverage. Nasa Loyola Memorial Park. Diyan po yan sa Marikina. Yung highway kung sa labas ng Loyola Memorial Park. Pagka ganitong auno ng Nobyembre, one way po yan. Yung highway na, napaka-importante niya, malaki yan. Papunta yan sa iba't ibang lugar dyan sa San Mateo, sa inner ng Marikina. Wina one way po yan para lang sa araw ng mga patay. Nandyan si RH52 Edniel Parosa. Balitaan mo kami, Edniel. Edniel, tama ba? Napitik ba natin ang tamang telepono? Go! RH52 Edniel Parosa, Loyola Memorial Park. Good morning, Sister L. Good morning, Papa Reggie, at good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Nakaitim ka. Yung aking coat ay itim. Ayan. Itim. Pero naka-skin tone ako ngayon. Pero good morning po muna sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Sister El po, Elaine Apit, at sa mga kababayan natin ngayon na papunta ng sementeryo para dalawin Kung wala yung pa kayo sa mga... sementeryo, bilisan nyo na ho. Bakit? Baka maasar kayo. Pag maraming marami na kasi pero yung iba kasi maaga, di ba? Oo, yung iba kasi talaga mas maaga silang pumupunta para iwas hassle. So ang masasabi ko lang, ingat-ingat po tayo at tutok lang kayo dito sa DZRH at sa ating pagtutok sa Undas, ang special coverage mo ng DZRH. Kung may dala kayong sasakyan, alamin nyo na ho kung saan pwede mag-park. Karamihan ng mga sementeryo hindi pinapayagan na magpasok ng sasakyan dahil nakakagulo pa po kayo sa siksikan, sa crowd sa loob. Kaya kung hindi nyo alam kung saan magpa-park, isang problema pa yan uli. Okay, eto na. Ready na si Edniel Parosa, Loyola Memorial Park. Kumusta dyan, Edniel? Reggie, kung gaano ka-busy yung kalye sa labas at yung iba't ibang mga tindahan, mga police assistance desk, doon sa binabagit natin nga dyan sa tapat ng Loyola Memorial Park, siya namang tahimik dito sa loob ng Himlayan, pinakamalaki sa lungsod ng Marikina. Nakadagdag, Reggie, sa pagiging tahimik itong Loyola Memorial Park, yung maagang buhos ng ulan. Pagdating natin dito hanggang ngayon, ay halos katitila pa lamang nitong ulan. May kalakasan din kanina, binaybay natin itong loob ng Loyola Memorial Park, kung saan karamihan nga dito sa mga sabihin na nating nakahimlay ay may kakayahan yung kanilang pamilya na magbayad ng mas intimate at mas personal na espasyo para sa kanilang mga libingan. Kaugnay nga yan ay ating unang-una siyempre binisita yung puntod ng yumaong DZRH legend na si Chadeli Magpayo. Reggie, ang puntod ni Chadeli ay pangatlo na yung ating bulaklak na inilagay doon sa kanyang kinatitirikang lupa, at napagalaman natin ay unang dalawa ay galing nga doon sa kanyang pamilya na maaga palang bumisita, Reggie, kahapon pa lamang. Hindi sumabay sa crowd. Hindi sumabay sa crowd. Bumisita na. Kahapon pa doon sa kanyang puntod. Ayon kay Nanay Juanita Barangan, itong ang nakausap natin dito na caretaker ng nasabing lugar kung saan nakalagak si Chadeli, ay marami sa kanyang mga inaalagaan, alaga yung kanyang tawag na patay, ay talagang ganito yung sistema tuwing Undas, regardless kung may pandemic, regardless kung nawala yung pandemic or even before the pandemic, ay intimate talaga yung setup dito sa Loyola Memorial Park.
In fact, siya mismo ay nagtagal na rito, talagang 5 dekada na raw si Nanay Juanita Barangan. 1960s kung siya ay pumasok at magsimulang maglinis ng mga Bata pa siya noon, Edniel. Bata pa siya noon. 6 decades later, 6 na taon. Oo, hindi lang yun tagal. Talagang pati yung asawa niya, yung mister niya, hindi pa rin. Diyan na buhay, ano? Trabaho. Hanggang ngayon, ito na yung pinakahanap buhay nila. At mayroon daw siyang hanggang sa magkaroon ng anak at magkaroon na nga ng pamilya yung kanyang mga sariling anak. Ay siya pa rin yung in charge of dito, in particular sa meditation section ng Loyola. Awat mo na, Edniel. Inabutan mo ba si Tia Deli? Hindi naman, di ba? Hindi, Reggie. 2008 nang yumao ang broadcast legend sa kanyang on-air nga na programa. Nung makita ko yung lead mo na tungkol kay Tia Deli, ang unang pumasok sa isip ko, elegance. Napaka-elegante niyan si Chang. Tad ng mother pearl ang katawan niyang pagka na pumasok. Tia Deli, good morning po. Patawad. Good morning. At tama ba ako, Papa Reggie? Ako, bukod sa mga payo niya. Alam mo na, papakinggan ko ang Tia Deli, bata pa lang ako. Hindi kasi napapakinggan ko siya dahil laking probinsya ako laking radyo ako So siguro mga elementary days ko, napapakinggan ko siya dahil yung ate ko adik na adik sa sa programa niya. Oo. So talaga naman kahit hindi ko siya inabutan or hindi ko siya nakita, iba talaga yung the way paano siya magsalita on air, talaga namang kulang na lang beauty queen yan Beauty queen yan nung bata pa. Napaka sobrang bango daw niya ni Tia Deli, sabi sa akin. Papasok pa lang daw yan. Pag lumakad dyan sa newsroom, nangangamoy garden. Yun nga, sabi nila. Yung mga nakaabot dito. Parang pabrika ng parang ka lang sa pabrika ng perfume. Sir, baka gusto mo okay. Go, Edniel, go. Inaano ko lang namin. Kaugnay nung binabagit nyo nga, na siyempre natanong din natin si Nanay Juanita na bigla na lang nawala sa aking tabi. Nanay Juanita. Edniel, sure ka ba na si Nanay Juanita ay nandyan talaga? Biro lang. May voice clip naman siguro ako. Busy si Nanay. Nakita ko nagbubuhat na ng mesa at sama na nagtingin sa akin. Inakabala ko raw siya. Maraming customer, maraming client pagka ganitong araw, Edniel. Pero binabagit ka natin, kaiba doon kasi kanina umikot tayo, pangapat na to na libingan natin binisita ngayon. Puro puro public at semi-private. Pero dito talaga iba, talagang intimate yung setup ng pamilya sa kanilang mga mahal sa buhay. At tatanong ko na nga, kaugnay nung binabagit nyo kay Tia Deli, kung since isa nga siyang broadcast legend, dinadagsa ba or may mga bisita ba rito na kanyang mga fans? Ang sinasabi ni Nanay Juanita ay halos hindi naman nawawala ng bulaklak itong si Tia Deli sa kanyang puntod. At patawa nga tayo dahil may nauna na pala sa atin nagbigay-pugay at syempre yung kanyang pamilya na nag-alay ng bulaklak dito sa puntod ng yumaong alamat sa industriya, hindi lamang sa DZRH. So maliban kay Tia Deli, Reggie, dito sa Loyola Memorial Park, dito rin nakalaga. Maraming high profile dyan na showbiz, media, marami dyan. Politician. Para lang magbigay siguro ng halimbawa para sa mga kahineras natin na mas ma-appreciate siguro yung pangalan. Si Master Rapper Francis M. nandito rin. At saka ang kahihilay lang, Reggie, ngayong taong ito, si former mayor, congressman at MNDA chairman Bayan Fernando, napakaganda ng kanyang himlayan. Dito lang natin kanina dahil umuulan. Yung kanyang himlayan, Reggie, ay nasa gitna ng isang lagoon. So para mapuntahan mo doon at kung ikaw ay taga-suporta, kailangan mong tawirin yung lagoon. yung mini lagoon kung saan nandoon yung kanyang puntod. So tayo patuloy na nag-iikot dito sa Loyola. Kanina sa labas nakita natin marami ng mga nakumpiska, mga ipinagbabawal. Of course, lighter, yung mga nakakasugat. Edniel, nandiyan din pala si Papa Reggie, tsaka Edniel, si Nida Blanca, di ba? Nida Blanca. Edniel, para mapakita natin maganda talaga yung lagoon, papitik naman yan.
Mag-retrato. Binabalikan ko Mamaya, ngayon. oo. Kaya ang nabagay Pakita mo sa kanina, amin. ang lakas ng ulan kanina nung pagpasok natin. Umulan? At, basang-basa pa rin ngayon. Basang-basa pa rin ngayon yung kalsada. At malaking bahagi nga ng Loyola Memorial Park. So ngayon, medyo binabalikan natin yung nadaaran natin. At mapakita ko yung kalilibing na ngayon nitong taon. Si BF. Kamakailan lang yata yan. Last month lang. Dalawang buwan pa lang Last nakakalipas. Oo, kamakailan lang. Recently lang. Babalik tayo pero gaya nga nabanggit ay hindi alintana, Reggie, ng marami sa ating mga kababayan yung ulan mula kaninang umaga. Ilan sa kanila ay nagpalipas ng gabi dito sa Malaparque nga, of course, na set up at internet para sa kanilang mga mahal sa buhay. So live pa rin mula rito sa Loyola Memorial Park, pinakamalaking himlayan sa lungsod ng Marikina, inasahang magkakaroon ng kalahating milyong katao sa buong panahon ng undas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Thank you. DZRH number 52, Edniel Parrosa. Yang Loyola Memorial Park, Papa Reggie, isa sa pinakamatagal na. Malaki ang libingan na yan. At dyan din ang kalibing, Papa Reggie, na maalala mo, recently lang kasi nag-trending yung kanyang di umano'y anak. Si Francis M. Oo, ang master rapper, nandiyan din ang kalibing. At si Kuya Germs. Si Kuya Germs nandiyan din. Kuya Germs. So maraming mga kilalang personalidad ang nandiyan. Rudy Fernandez, wala ba dyan? Mukhang hindi yata dyan. Pero maraming artista ang nakahimlay dyan sa Loyola Memorial Park. At hindi nyo na itatanong, ako, kabisado ko rin yan, may pinupuntahan kami dyan kamag-anak. Si Lolo Bakit pala Roger. hindi ka pa pala Lolo dumadalaw Roger. doon, Papa Reggie? Dumalaw ka na ba? Dumalaw na ako sa mga... Ahead. Sa mga nauna ahead na. of time. Okay naman sila. Wala namang ganong sinasabi. Magulat ka kapag ka nagsalita talaga yung mga yun. Mas balita yun pag bigla nagsalita. Loko-loko. Okay, ikaw na tumawag kay Edwin. Samantala, punta naman natin ang sitwasyon dyan sa may tugatog. Itong tugatog ay ginagawa pa pala ito. Akala ko ba giba na yung kalahati niyan? Ay, alamin natin ang sitwasyon dyan dahil may isang matanda na nahulog sa hagdan. Malapit naman dyan sa may sementeryo ng Tugatog. Pero yung sitwasyon mismo dyan sa sementeryo, alamin din natin, nakatutok dyan si RH23, Edwin Duque. Edwin. Miss Elaine, Boss Reggie, bago ko pumasok ito sa gate ng Tugatog Cemetery, isang Nelia Santos, isang matanda yung nahulog sa hagdan habang naghahanda sa napapasok rito sa sementeryo at dalawin nyo yung kaanak. At agad namang narespondihan ito ng Ilang baitang, Edwin? Siguro mga 5 baitang na mataas yun. Nadulas. At on the spot ando naman tayo. Teka, bakit siya nasa hagdan? Yung pababa na to, papunta sana rito sa Tugatog, malapit na kasi bahay rito. Yung ulo ang kanotog sa semento, buti na lang at dito yung Malabon Disaster Reduction Management. Una-ulo. Na nakakulan no? Kaya agad na-respond na dito. Habang papasok ka rito sa Tugatog Cemetery, ito yung makasaysayang sementeryo dahil dito si Lucifer at si Arcangel ay dito yung pinaka... Wala na raw yun, Edwin? Tinanggal na raw? Giniba talaga, hindi man lang pinreserve? Yan ang... Hindi sinuli sa may-ari? Talagang sirala, totally sira, parang luneta na rito. Pero ang kagandahan yan, loob ng halos 2 taon na sarado ito, medyo natuwa yung ating mga kababayan ngayon dahil binigyan ng pagkakataon na maglagay ang LGUs ng wall of fame. Dito yung Wall of fame? Wall of fame. Wall of fame? Wall of remembrance. Remembrance. Okay, wall of remembrance. Mo yung, parang 9/11 may wall of remembrance yung ground zero sa ibang bansa dahil hindi na makilala yung mga anak. Ganito rin ang ginawa. Kaya ito yung... So lahat ng puntod na giniba, yung nakalibing doon, inisa-isa yung mga pangalan sa Wall of Remembrance. Wall of Remembrance. Amin ito, alam mo parang park ito, Reggie. Kapag bago ka pumasok, nakalista yung pangalan sa gate, pag positive andun ka anak mo, pasukin dito. Then pag nandito ka, titignan mo yung pangalan ng kaanak mo rito sa Wall of Remembrance. Pag positive na, ayun, meron na mga isang lugar para yan? Patingin nung ayan. Habang naglalakad yung video mo, nasan yung Wall of Remembrance, Edwin? Andun sa ibang video.
makikita dyan. Hindi pala ito. Earlier to. Ano to? Ano to mga itim na? Ito ba yung tugatog dati? Ito yung Tugatog Cemetery. Ito ba yung may inaayos pa, yung no? mga ano? Under construction pa pala. 5,000 nakahimlay dito, Reggie. At may umaga, medyo namadami na kasi kanina, medyo umulan. At yung iba parating pa lang. At uniform, no? Pagpasok mo pa lang, marinig mo yung isang tugtog na paalala sa yung mga mahal sa buhay na himlay. Kaya kung ikaw ay mahal sa buhay, pag pumasok ka rito, doon pa lang sa sound may tinatapos. So ngayon pala Edwin, ilang libo kaya yung wala nang makikitang puntod ng mahal nila sa buhay at sa Wall of Remembrance na lang? Ilang libo yun? 5,000. Ha? 5,000. 5,000. Tatayo na lang sa Wall of Remembrance, ganun. Dito na lang sila. Dadasal. Si Tatay, good morning, live tayo sa Disarray. Ito na pala yung Wall of Remembrance. Ayan na ba yun? Lapida. Yung may mga... Ano pangalan nyo tayo? Roderick Bugarin po. Si Tatay Roderick Bugarin. Ano pala? Anong pakiramdam nyo na after 2 years, nagkaroon ng ganito? Anong pakiramdam nyo doon sa dating ginadalaw? Ano masasabi nyo? Yung sitwasyon. Maganda po yung ganito sitwasyon sa okay. aliwalas po. Hindi po kagaya nung araw, tutungtong ka sa mga nicho-nicho para lang po makarating. Tama. Dumi-dumi. Magulo. Po na nakapasok ka ngayon? Ngayon po, napakaganda po kasi ilang taon, halos 2 years po na hindi ka nakasilip sa mahal mo sa buhay na naka-imply po dito sa Tugatog. Napakasarap po ngayon. Para napaka-aliwalas po para ka po nasa Luneta. Pag nauna ka. Pagka yung nauna ka. Tinitingnan ko yung alley yung space, Elaine, Edwin, tinitingnan ko yung space ng wall at saka yung parang bangketa na yan. Pagka maraming tao, siksikan kayo dyan. Siksikan yan. Dito. Dapat agahan mo. Pag nakita mo na yung pangalan mo, pupunta ka doon sa pinakalagayan ng Sidiyan ng Kandila. Doon ka mag-alay at dito ka rin mag-alay ng bulaklak. At yung iba naman, hindi naman tumatagal at para sa kanila masaya na sila na pinigyan ng pagkakataon na pupusan ito para hindi na sila nag-iipon sa isang gilid ng gate para mag-sige ng bulaklak. Edwin, may tanong ako. Yung mga buto, wala na dyan, Puro ano na lang yan, marker. Tama ba? Yung buto yung sa inyo, kuya, sa Blacagay. Ito po ngayon, pansamantala, nakatabi pa po sa isang lalagyanan po nila. Wala pong buto ito ngayon. Walang. So yung mga Useless kamag-anak ng dyan. mga nakalibing dyan, Edwin, before, ay nakuha na nila yung mga buto, yung kamag-anak nila. May mga na lang talaga. Nakuha, naiiwan. Pero yung mga nanatiling nandito, ito yung nakalagay sa isang container at may markings naman yun. At kapag natapos na rin ito, ililipat sa isang lagayan, parang apartment. Doon sila Ayun. Nasa loob din ng Tugatog. Sa loob din ng Tugatog Cemetery. So mayroon na sila dyan, Edwin, kumbaga dahil nga under renovation pa yan, expansion, pinapaganda. So yung mga buto na yun na tinanggal ay ililibing din naman ulit after niyang matapos ang pag-ayos dyan. Babalik din doon sa gagawing apartment type. Pag nailagay na doon, maliit na lang, parang dahon na lang kalaki. Oo, yung mga maliit na lang na kaya parang na-compress. Nagtipid sa espasyo, sa madaling salita. Nagtipid na sa espasyo. Edwin, may tanong ako. Magkakaroon na rin dito ng parking area, parang parking style. Ayusin, pagagandahin. Kaya kailangan yung espasyo. Edwin, tumatanggap pa ng libing dyan? Tumatanggap pa ng libing? Hindi na tumatanggap kung ano yung mga nandito, pinagkakasya na lang. Wala nang pwedeng ilibing. Pag maayos na ito, siguro doon na malalaman kung tatanggap pa po hindi. Dahil depende doon sa magiging laki at dami, lawak itong Tugatog Cemetery. Lalaki ng lalaki ang Wall of Remembrance na yan kung tatanggap ka pa ng ng libing, di ba? Kailangan mo ng napakalaking higanteng Wall of Remembrance. Si Arcangel at si Demonyo. Wala, sabi mo, giniba na eh. Giniba na, problema, giniba na. Durog-durog na yun. Durog-durog na, kaya siguro gagawa ng bago para magsisilbi na... Sarap pa naman. Ang sarap pa naman tingnan ng Edwin, di ba? Ikaw, kabisado mo na yun eh. Nasa ilalim yung mabuting anghel, nasa ibabaw yung may tarak-tarak sa kanyang espada na sinisimbolo na sa buhay ng tao, parating lumalamang ang masama
kaysa sa mabuti. Tama ba? Ang dati naka-interview tayo, ang ibig sabihin daw noon, dati daw nung una, ang mabuti nasa taas, ang ilalim nasa masama na sa ilalim. Pero dahil sa panahon, nagbago raw yung anyo. Ano na? Dahil mas matindi na raw yung masama, kaya pumailalim na yung mas mabuti. Yung demonyo nasa taas. Yun yung interview natin pagkahulugan ng ating mga kababayan na pupunta rin sa Tugatog. Okay. Alright. So, ganyan na yan. Okay. Ngayon ay medyo tila na yung ulan. Medyo mainit-init na. Pero kahit ganoon pa man, masaya yung ating mga kababayan dahil nagkaroon ng pagkakataon na makita at makapag-alay ng bulaklak, makapagsindi ng kandila. Wala pa rin dito sa Tugatog Cemetery. Ako pa rin sa Aris 23. And dito, tuloy-tuloy sa magbabalita. Tuloy-tuloy sa service. Siyempre. Tama-tama tayo. Maraming salamat, Edwin, mula dyan sa May Tugatog. Yan ang power ng LGU. Yung mga establishado ng, halimbawa, katulad yan, sementeryo, pwedeng baguhin talaga. Naalala mo may dati power, parang na-issue pa yan dati na ipa-privatize daw, pero hindi naman. Under renovation, aayusin, expansion. Kasi nga naman, siksikan at patong-patong na yung mga, ang hirap nga naman nun, paano mo hahanapin yung nakalibing na mahal mo sa buhay, sa nicho ka pa dadaan, aapakan mo pa yung mga libingan. Oy, standby. Mangungumusta tayo ng mga probinsya pagbalik ng Undas 2023 DZRH special coverage. Standby Jimmy Angay-Angay, standby Grace Ansano. Kayo na susunod. Promise. Oras, Sister L. It's 8:56. Ang Nagulat ako sa mata mo. Hindi ako nagulat sa boses mo. Pero tayo po ay nagbabalik dito sa Undas, the DZRH special coverage. At 2023. At puntahan natin, Papa Reggie, ang ating mga provincial reporters. Diyan kaya sa Tacloban. Ako. Yung mga biktima ng Yolanda, ang daming namatay dyan. Napakarami. Paano kaya ang paggunita sa mga biktima ng pinakamalakas na bagyong tumama sa kasaysayan? Ano to? Buong history daw to. Itong pinakamalakas na Yolanda. Yung Yolanda Typhoon. Okay. Nandyan sa Tacloban City, syempre, ang aming RH32, Jimmy Angay-Angay. Good morning, Jimmy! Yes, good morning, Reggie, Elaine, sa kasalukuyan. Ang init ng panahon dito. Mainit. Tayo sa parang umabot na sa 40 degrees Celsius dito. Oo, sobrang init. Oo, yung heat index. Nandito tayo sa Holy Cross, Barangay 94 Buster, Tacloban, kung saan binisita ng bagong regional director ng PNP. Bago lang, nung unang linggo lang ito na umalit dito. Binisita niya yung mass grave ni Brigadier General Rinaldo Pawid. Kasama ni General Pawid, of course, ang City Director ng Tacloban PNP Police Colonel Michael Palermo. Nagtirik sila ng kandila at nag-alay ng dasal ito sa harap ng malaking krus sa halos 3,000 nasawi ng Super Typhoon Yolanda. Magsasampung taon na ang nakakaraan. So magsasampung taon na ngayong Nobyembre 8. 3,000, Jimmy, ang nakalibing dyan? Yes, correct. Pero ang marami pang hinahanap, di ba? Marami pang nagkiklaim na may nawawala silang mahal sa buhay na hindi pa rin makita hanggang ngayon. Tama ba? Meron pa. May kasama nga natin hindi pa nakita hanggang ngayon. Oo, kasama natin sa radyo, DYBL, Tacloban. Hinano ito, dadala siguro sa dagat. Pwede. Kaya yung asawa niya ay nagtitirik ng
kandila doon sa site natin dito sa Magsaysay Boulevard, Justice Romaldis, at Real na daan sa lungsod ng Tacloban. Dito, nagdirik si General Tawid sa baba ng malaking krus dahil andito mga pangalan ang mga namatay. May pangalan dito. Kasi sa mga maliliit na krus na dyan, hindi naman na-identify kung sino, kaninong katawan na nakahimlay dyan. Agkataon nakausap ni General Tawid itong si Jubilin Taniga, 40 anyos, ng Barangay 88 San Jose, Tacloban, kung saan malapit ang bahay nila sa paliparan dito sa airport. Lahat naubos ang kaniyang anak. 15 sila, 15. Noong Yolanda. 15 membro ng pamilya, Jimmy? ang namatay dahil sa... 15. Sila lang ang nabuhay. Naku. Shucks. Diyan, yung may video natin dyan, may picture natin dyan, nakausap natin at ni General Tawid itong si Jubilin Taniga. Ang asawa niya namatay. Ang mga anak niya namatay at pamangkin. Ang pinakabata dito, 2 anyos yung edad. 2 years old. Siya lang ang nakaligtas at tinanong natin kung bakit siya nakaligtas. Hindi niya alam. Nakaligtas siya siguro sa awa ng Panginoon kasi nawala siya ng malay na nirescue lang siya ng mga rescuers. Hanggang ngayon masakit pa rin kay Jubilin Taniga kung hanggang ngayon kahit magsasampung taon na, masakit pa rin sa kanyang yung nadaraman niya, masakit dahil mga anak niya yung namatay, di balin lang ang asawa dahil mahanap pa. Yung mga anak, parang mas masakit sa kanya kung mga anak ngayon hindi pa mahanap at nahanap na dito sa Masgrib, hindi naman na-identify kung saan. Kaya nagtirik lang siya sa kanila sa baba ditong malaking cross, dito ang mga nakapangalan. At nakahanap itong si Jubilin, tinanong natin kung saan siya ngayon. Dito na siya sa... Parinig nga natin, may audio yan. May audio ba tayo? RHTV, parinig nga natin kahit yung interview. kaperaso lang. 15 pong kaanak nitong Si Jovelyn. si Jovelyn ang nasawi sa Yolanda. Sige. Yan ang taga JMA na. Kumusta? Ba't ka nandito ngayon sa sa Musgrave? Nagtitirik ng kandila. Naalala ko yung mga pamilya ko. Ilang family ba yung nadala ng Yolanda? 15 po lahat. 15, ano ito? Mga ano mo? Mga anak, kapatid, pamangkin, mama ko. Saan kayo sa San Jose? Sa 88 po, sa Limasag. Limasag. Ano nangyari? Paano ka nakasurvive? Hindi ko po alam. Hindi mo pa alam. Yung asawa mo, kapatid, mga anak mo? Kapatid ko po. Ilang kapatid, ma'am? Isa. Anak mo? Mga pamangkin, tsaka yung mga anak ko. So, 15 sila lahat. Mga bata yung karamihan dito? Okay. Yung mga nasa tamang taong gulang, mga ilan? 8 years old po yung isa, tapos 10 years old yung panganay ko. Ngayon, kinocommemorate yung All Saints Day, All Souls Day. Anong naiisip mo? Nakamubon ka na? Nakamubon ka na, ma'am? Hindi pa, usually hindi pa talaga eh. So ngayon, paano kasi ka? Kasi dapat may mga binata na ako. Paano ka nabubuhay, ma'am? Ito lang, yung respiration ko yung mga anak ko ngayon. Yung pamumuhay mo ngayon, okay naman? Okay naman po. Bali, November 1, November 8, punta ka rin dito. Opo. Dami, masakit ka. Ikaw lang isa, sir, ma'am, na natira? Opo. Ako, tsaka yung kapatid ko, pati si Papa. Dos Andanas ba yung bahay ninyo? Hindi po. O, di rin ngayon. Sige. At yung mga namatay mo, mga kamag-anak, anak mo, nakita ba sila? Hindi lahat. Ilan lang yung mga babies kasi yung iba eh. So, yung iba missing. Okay. Ano yung pakiramdam na until now hindi pa rin nakikita yung bodies ng mga relatives mo na nawala, na namatay? Dito pa rin yung pain, pero hindi ko alam kung yung iba, hindi ko alam. Pero hindi na ako hindi na ako maasa na buhay pa rin sila eh. Kasi mga baby pa yun. Kasi naman siguro na masurvive pa yun kasi hindi pa rin marunong maglangoy. Ilang taon?
magdadalawang taon yung isang kambal. Tapos 3 years old yung isa. Dito, na-identified ba yung katawan nila sa Masing Creek? Yung isa lang. Isa lang? Yung isang kambal. Yung iba hindi na? Hindi na. Okay, Jimmy, talagang makadurog puso, ano? Jovelyn Taniga yun. Jovelyn Tanega. Jovelyn Taniga. Nandito na ngayon sila nakatira sa Jimmy Village sa Northern Barangay sa Tacloban. Wala na doon sa malapit sa airport kasi yun nga, kambal niya isa nawala at yung isa pang anak niya. Grabe, 15. 15, Jimmy, no? Halos ubusin sila nung Yolanda. Ilang yung curious lang. Ilan pa yung nagki-claim na may nawawalang kamag-anak na unaccounted, Jimmy? Ilang libo yun? May data ba? Ilang numero? Nung nalaman ko, ewan ko lang ngayon, yung nalaman ko, mga 1,000 pa, may kit. 1,000, pero yung 1,000 na nagki-claim yun, ano ba to? 1,000 yung nagki-claim o 1,000 pa yung nawawala? Pa. Mga nawawala. 1,000. Hindi naman isa lang ang nawawala sa pamilya nila, sa isang diba? pamilya. It could be 2 hanggang 5, yung mga ganun. So, pwede pang dumami talaga. Isa lang ito, Reggie at Eileen, sa Tacloban Masgrib. May Masgrib pa sa Palo, sa Tanawan. Meron pa. Dalawa Masgrib. Kalapit lang ito Tacloban sa Palo. Magkalapit sa bayan. Palo Leyte. Kalapit lang ito. Sa Tacloban. Mga ano lang ito, mga 8 kilometers lang yung layo. Ay, yung mass grave na yun na bukod dyan, na ilang libo laman, Jimmy? May 1,000, may 1,000, oo. Dito kasi yung pinakamarami sa Tanawan, Palo, at dito sa Tacloban pinakamarami. Yung iba meron naman, kunti-kunti lang, kunti-kunti. May sa simbahan nga sa Palo, sa Palo Cathedral. Sa simbahan dyan sa harap ng simbahan naka-inlight siya yung mga nawala ng Super Typhoon Yolanda. Yung mga nawala, hindi na sila umaasa na makikita. Hindi nila papakita. So yung sinabi pala ng pulis na very controversial at sinibak na ang estimate niya ay 10,000 ang pinatay nung pwedeng totoong 10,000, no? Kasi yung general ngayon, yung regional director dito, dito pa siya nung bago yung Yolanda. Itong bago regional director na ngayon si Pawit. Si Soria yun, sinasabi mo, Major General Soria. Sinibak yun dahil sa sinabi niyang ang estimate niya ay 10,000 ang namatay. Nagalit yung Manila nun. Nagalit ang Malacanang nun. Nagalit ang DILG. Biglang tinanggal yun. Pero ngayon, vindicated. Lumalabas na may katotohanan. Napatunayan yung sinasabi ng pulis. Sa dami niyang iniisa-isa ni Jimmy. Meron 10,000. Kung Jimmy dyan alone sa Tacloban, di ba 5,000 ang sabi mo? Dun sa isa pang mass grave sa Maypalo ay nasa 1,000. May naghahanap na 1,000. Di 7 na. May mga hiwa-hiwalay pang mga libingan. Meron pa dito sa Samar, sa Basay, sa Marabot, may Sagiwan. So ito ay watak-watak yung pinaglibingan sa kanila, Jimmy. Iba-ibang location. Pwedeng 10,000 talaga. Sa Dulag, Leyte, Tolosa, Leyte. Meron dyan rin ng mga namatay. Meron din doon sa Boyog. Gano'n. Kasi isa yung Typhoon Haiyan, 'di ba? Haiyan yung international name niyan Yolanda yung kanyang local name. Isa yan sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa atin. Pasalamat tayo at ako na-survive dito sa Typhoon Haiyan. Malapit din kami. Dito lang ako sa lungsod ng Tacloban, sa center ng Tacloban. Pero naka-evacuate sa mataas na lugar. Talagang ang dami pala. Thank you, Jimmy. Thank you. At ingat mainit ka mo. Mainit dito. Delikado yung may high blood. Delikado yung init na yan. Bawo ng tubig. Salamat. Okay. Para sa Ondas DZRH Coverage Ondas 2023, ito si RS32, Jimmy Angay-Angay, dito sa Action Radio Tacloban, tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. RH32, Jimmy Angay-Angay, live mula po dyan sa lugar na halos tanggalin, burahin ng Yolanda Super Typhoon sa mapa
ang Tacloban City. Facts lang yung typhoon na yan according sa mga data na nilalabas sa history. Aside sa pinakamalakas, almost 8 million na buhay ng tao ang kinuha ng bagyong yan. Oo. Hindi lang sa Pilipinas. Yan ay facts na sa mga research ay nilalabas ng mga organization. Yan sa World Vision, meron silang mga sa ganyan. Sa lahat ng lugar na yan ay binagsakan niya. Kasi 8 million nakalain mo yun, di ba? Okay. Nakalungkot. Ang hirap maka-recover. Ayun, 15. Biro mo na inubos. Ay, mali pa yung basa. 8,000 sa Pilipinas yata siya, Papa Reggie. Sa Pilipinas lang, 8,000. Kasi doon nakakonsentrate sa pero kung 8,000 sa Pilipinas, sa Leyte. parang hindi lang 8,000 Kasi yung dito kay Jimmy, yung mga nakalibing. More than Papa Reggie. Matindi. Yung general na yon na very controversial. Pagkasabi niya ng 10,000 ang estimate naalala ko yan. Sinibak yun bigla. Naalala ko yan, Papa Reggie, yung mga panahon na yan. Dahil sa area ng Albay, ang dami rin kinuwang buhay ng bagyong yan. Maraming inilibing ng buhay. Yung Typhoon Haiyan, yung Yolanda. Hanggang ngayon, hindi na yun, malabo na syempre makita yun. Sa tagal, 10 years na, sabi ni di ba? Kasi nangyari yan ay 2013, November 8 dito sa ating research, November 8, 2013, at siya ay typhoon category 5. 5 yan. Sobrang lakas. Si Ted Pailon sa kabilang stasyon, ang balita rin si Ted nagtali daw yung sarili niya, tinali yung para sarili hindi matangay sa poste. Buti na lang matibay yung poste. Kailangan talaga hahanap ka ng matibay-tibay. Okay, si Standby Grace, Standby Benjian Chokya, kay Bal Gonzales muna tayo, ang hepe ng Philippine National Police. Tinitingnan ang sitwasyon sa Manila North Cemetery. Go, RH5, Balji. Reggie at Sister El, inikot nitong si PNP Chief, Police General Benjamin Acorda Jr. itong bahagi nitong Manila North Cemetery. At dun sa pinaka-entrada ay kinatuwa nitong si General Acorda itong magandang sitwasyon dahil mas kaunti yung mga nakukuhang mga pinagbabawal dito sa pagpasok dito sa Manila North Cemetery dahil kumpara niya nung mga nakalipas na mga panahon na maraming mga nakukuhang mga pinagbabawal ngayon mas kaunti bagamat hindi mayaalis na mayroong mga nakukumpiska pa rin itong mga tauhan ng Manila Police District kasama nitong si General Acorda, si PNP Public Information Chief Police Colonel Jean Fajardo at maging itong si Manila Police District Director Police Colonel Arnold Ibay na nagsagawa ng inspeksyon dito sa sitwasyon sa Manila North Cemetery. Hanggang sa ngayon, sabi nitong si General Acorda ay wala pa namang naitatalang mga karahasan na maring makaapekto sa paggunita ng araw ng undas ng panig ng ating bansa. At ang binabanggit nitong si General Acorda, in high spirit ang mga tauhan, buong pwersa ng PNP dahil sa matagumpay na pagbabantay sa iba't ibang panig ng bansa dito sa katatapos lamang na barangay at SK election. Sa report nitong si General Acorda, iisang barangay na lang ang kasalukuyang nagsasagawa ng botohan dito sa bahagi ng Region 8. Isa na lamang at maging dun sa Abra ay wala namang eleksyon na naantal at nagtuloy-tuloy ang eleksyon ngayong kahapon. Ngayong araw ang full alert status ng Philippine National Police ay magtatapos hanggang sa pagdating ng mga kababayan nating nagsiuwi dahil sa eleksyon at paggunita sa araw ng undas. Matapos itong inspeksyon nitong si General Acorda ay palabas na itong kanyang convoy palabas na ngayon dito sa may pinakaharapan ng Manila North Cemetery at pabalik na ng Campo Crame. Mula rito sa Manila North Cemetery para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako naman, Bal Gonzales,
tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH5. Val Gonzalez, puntahan naman natin ang Central Luzon, bintahan ng bulaklak dyan sa may Baler, Aurora. Matumal daw ngayong undas, pero kumusta ang mga public cemetery dyan? RH25, Grace Ansano. Grace. Reggie at Elaine, sa ngayon ay patuloy na yung pagdagsa ng ating mga kababayan na dumadalaw sa mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. At dito nga ako ngayon, exact location ko dito sa bayan ng Baler, dito sa public cemetery. At eto ngayon, ang bagamat sinalubong kami ngayong umaga ng hindi naman kalakasang ulan, yung ambon-ambon, bulambon kung tawagin, ay medyo matumal yung bentahan ngayon ng mga bulaklak. At sabi nga nitong mga nakausap natin, siguro dahil na rin sa mahirap ang buhay ngayon, kaya hindi ganun kalakas yung bentahan. Pero umaasa sila na baka sakali makabenta pa rin sila at yung mga binili pa nila mga bulaklak galing pa ng Baguio ay kahit pa paano hindi naman sila malugi. At sa ngayon, itong mga palengke ang marami na pumupunta na dinadagsa rin ngayon ng ating mga kababayan para nga siguro may maiuwi rin sila at maidalang pagkain, pagpunta sa mga sementeryo, may mababaon. At kapansin-pansin din ang napakaraming mga kubol-kubol na mga inilagay para nga sa ating mga motorist assistance at gayon din yung mga mag-a-assist sa ating mga kababayan. Mahigpit yung pagbabawal sa lahat ng mga uri ng mga nakalalasing at gayon din matutulis na bagay at lahat ng mga implementing rules para nga maiwasan yung anumang untoward incident sa loob ng sementeryo ay nandito ang mga pulis na mga nakatalat. Ito ay matapos nga iatasan ng Regional Director ng PNP sa Central Luzon na si Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Ang lahat ng ating mga kapulisan matapos nga yung ating barangay and SK election ay dito naman sa mga sementeryo, sa mga palengke, sa mga converging area na mga tansya nila na magkakaroon ng heavy traffic. Kanina ay kita rin natin nung madaling araw pa lang ay napakarami ng nakakalat dito naman sa bahagi ng Cabanatuan City. Itong the biggest public cemetery sa Cabanatuan City na matatagpuan sa may bahagi ng Barangay Akpa ay hindi na ito pinapadaanan ng anumang uri ng sasakyan. Bawal ang pumarada sa harapan at kaliwat kanan din ang nakapila, nakahilerang mga kubol mula sa Bureau of Fire, non-government organization, LGU, at yung mga health services na pwedeng ng mag-assist at sakaling may anumang mangyari doon sa mga kababayan nating susong sementeryo. Okay. So, thank you, Grace. May mga detour na ginawa na rin ang lokal na pamahalaan. So yan, Reggie, yung ating update para sa ating Undas 2023. Thank you, Grace. Special coverage, RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Gracia, Grace Vera Sansano. Segue tayo sa Lucena City. Kumusta sa mga sementeryo dyan? Balitaan mo kami, RH33, Benji Anchoquia. Go! Yes, kasamang Reggie, masama na panahon ang ating nararanasan ngayon dito sa Laguna, Quezon. Sapagkat na pabugso-bugso ang ulan sa ngayon. Kaya kahit maulan, dagsa pa rin ang mga dumadalaw sa iba't ibang mga lugar dito sa kanilang mga puntod sa mahal na sa buhay. Sa ngayon, maayos naman ang situation at higpit ang pagbabantay ng mga otoridad ng pulisya na ito ay nasa 100 na pulis ang itinakalat ng Lucena City at maging ang mga bayan-bayan ay inutusan na rin ni Police Colonel Lidon Monte para magbantay sa mga pumapasok sa bawat sementeryo upang maiwasan itong pagdadala ng mga kutsilyo at mga alak. Sa ngayon, kasamang Reggie, dito sa bahagi ng ating kinatatayuan dito sa may St. Ferdinand, St. Ignacio, Lucena Memorial at mga private katulad ng Heaven's Gardens ay patuloy na dumadagsa ang nasabing mga kaanak na dadalaw sa kanilang mga puntod dito sa iba't ibang lugar sa Lucena City kung saan dito ang pinakasentro, pinakamalaking sementeryo dito sa St. Ferdinand,
sa Lucena City kasamang Reggie. So, Okay. yun ang update. So ulan ng ano diyan, ulan ng pabugso-bugso mga pag-ulan sa Lucena. Tuwing ayaw mo kasamang Reggie, ito ay tuwing November 1, November 1. talagang umuulan dito sa lugar ko, sa lalawigan ng Quezon. Kaya yung iba ay may mga nakabuta para kasi maputik yung ibang mga lugar. Kaya yun, mga nakabuta sila. Wala namang binabahang Benji, wala namang binabahang sementeryo. Wala naman. At malalalim kasi yung ang level kasi ng mga sementeryo hindi masyadong pantay, parang tagilid. Kaya yung mga sementeryo, yung agos ng tubig hindi tumipining doon sa dinadaanan ng bawat tao. Thank you, Ed. Benji, thank you. Balikan mo kami mamaya. Yan ang update mula dito sa lalawigan ng Quezon, mula sa Ondas 2023. Ito mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, Benji Antokya. Ay, naku. Salamat, RH33, Benji Antokya. Tanungan natin sa Pag-asa mamaya, pagbalik natin after ng break. Ano ba, meron bang thunderstorm warning? Meron bang rainfall warning? Tapos standby, Christian Manyo. Yan at iba pa sa pagbabalik po ng Undas 2023 DZRH Special Coverage. Oras, Sister L. 9:26. Standby, sandali lang. RH8, Christian Manyo, ikaw na susunod, promise. Makibalita muna tayo sa Pag-asa DOST. Nasa linya natin si Benny Estareja. Benny, meron bang thunderstorm? May mga reports kami from different places na inuulan ngayong araw ng mga santo, araw ng mga patay. Wala si Benny. Okay, kay RH8, Christian Manyo muna tayo. Aba, oo. Christian, ipasyal mo ka kami dyan sa Manila South Cemetery. Matagal ko nang di nakikita yan. Go, Christian! Walang monitor. Christian, ang gigolo. Okay, go! RH8, Christian Manyo, kumusta dyan? Manila South Cemetery. Reggie, unti-unti naman dumadagsa ang mga bumibisita sa kanilang na mayapang mahal sa buhay. Ito yan sa Manila South Cemetery sa lungsod ng Makati. Ito matapos gumanda ang lagay ng panahon at tumigil ang pag-uulan mula ng binuksan ng sementeryo kaninang alas 5 ng madaling araw. Dami ng tao. At matapos na Reggie ng Philippine National Police, umaabot na sa halos 10,000 ang foot traffic dito sa Manila South Cemetery at inaasahang dadami pa ito ngayon tanghali hanggang mamayang hapon, kung saan inaasahan nga na aabot ng 250,000 ang bibisita, mas marami kumpara sa 300,000 noong nakaraang taon. At kung makikita mo sa ating video, Reggie, at naging sa ating likuran, mahigpit ang seguridad na ipinatutupad ng PNP kung saan kinukumpiska yung mga ipinagbabawal na bagay sa loob ng sementeryo, kabilang na dyan yung alak, yung sigarilyo, yung lighter, patutulis sa bagay, kabilang na yung mga gunting. Habang yung mga bata naman na edad 6 na taong gulang at pababa ay nilalagyan ng tagging para hindi mawala sa loob ng sementeryo, Reggie. May mga desk ba na pwedeng takbuhan ng hinga ng tulong ng mga kababayan natin in case of emergency? Tama ka dyan, Reggie, merong mga help desk sa loob mismo ng sementeryo, habang meron ding mga pulis na nakakalat dito sa loob ng sementeryo. May maging ang Philippine Red Cross, ang NDRRMC at iba't iba pang ahensya ng gobyerno na pwedeng malapitan at pwedeng tanungan para sa mga question, maging kung nasaan yung mga hinahanap nilang punto. Dahil bukod dyan, Reggie, meron din mga libreng sakay sa loob mismo ng sementeryo kung saan 25 e-trike yung umiikot, habang mayroon din mga libreng wheelchair para naman doon sa mga senior citizens. Ano yung pangkaraniwang dinudulog ng mga kababayan natin dyan sa mga help desk, ika nga, Christian? Ito sa Manila South Cemetery, Reggie, karamihan naman ang pupunta, alam na kung saan yung puntod na kanilang pupuntahan. Karamihan lang ng tanong dito ay kung ano yung pwedeng dalhin sa loob at kung sila nga ba yung bata. Dahil itong mga nakalipas pa taon, Reggie, bawal at merong age limit dito sa sementeryo. Dahil ngayon, kahit bata ay pwede na pumasok at lalagyan lamang ng tag
ng cemetery. Yung available na makakain, halimbawa walang baon at gustong sumubo dyan, nagugutom na, anong mga meron ba food bazaar dyan na katulad ng paborito mo, Christian? Merong wala dahil bawal. Merong wala. Bawal dito. Bawal ang mga tuna. Sa loob ng sementeryo. Mula nung pandemya, Reggie, bawal na ang vendors sa loob mismo ng sementeryo. At kung ikaw ay papasok dito, dapat meron ka ng baon o bumili ka na ng mga pagkain sa labas nitong sementeryo. Dahil marami na mabibilan, medyo may kamahalan lamang. Kaya ang advice doon sa mga bibisita dito, kung maaari, magbaon ng pagkain at ng mahabang pasensya, Reggie, dahil sobrang init na dito ngayon mula sa pag-uulan kaninang alas 5 ng madaling araw. Sabagay, kabisado na pansin ko rin yan, yung entrada kasi niyan, yung Bukana, Christian, hindi ganun kalaki, no? Ang mga food bazaar, makikita mo yan sa Manila North, alam mo na, yung malalaking wide talaga yung mga entrada. Ito sa loob ng cemetery, pero ngayon doon na lang sa labas dahil sarado rin yung kahabaan na South Avenue, maging yung Kalayaan Avenue, kaya medyo may kalayuan yung mga mabibilang pagkain. Pero kami mo lian sa labas, pero bawal dito sa loob mismo ng sementeryo. Kahit kandila, Reggie, kailangan bumili ka na doon pa lang sa labas. Sa labas, walang kang mabibili pala, no? Christian, di ba, sabi mo pinapayagan naman yung pagkain na paipasok sa loob, pero wala lang nagbebenta sa loob. Pero, Christian, kumusta yung inspection? Mayroon kasi yung iba, yung nagdadala sila ng alak, yung mga ganun, yung mga... harang ka dyan. Pag alak, bawal. Kumusta yung pag-check ng ating iba mga otoridad dyan, yung kanilang pagbabantay dyan? Mula noon, pinagbabawal talaga yung pagdadala ng alak, ng parahan, ng bingo cards. Pero sa ating nakita sa ngayon, kung makikita mo sa ating video, karamihan sa nakukumpiska ay lighter, maging yung mga sigarilyo na pinagbabawal din sa loob ng sementeryo. Pero sa ngayon, wala pa tayo nakikita may nakuwang kutsilyo, maging yung mga speaker na dinadala noon ng mga bumibisita sa mga sementeryo. May desk ang operation tulong dyan. Kumusta mo naman, Christian? Kung ano mga nire-respondihan ng mga kasama natin sa operation tulong. Ganyan. Di ba may desk sila dyan? Tulong tayo dahil may sariling ang booth. Sariling booth, na? Operation tulong kung saan meron tayong mga wheelchair para dun sa mga nakatatanda na nahihirapang maglakad. At namimigay din tayo ng tubig na maiinom dahil katulad yan sa nasabi ko kanina, walang mabibilan dito at sobrang init kaya ang mga pupunta dito ay nangihingi na ng tubig doon sa mga ahensya ng gobyerno. Walang politiko, walang nanalong barangay kapitan na namimigay ng libreng bottled water, Christian? Tubig man lang. Tapos na ang eleksyon na. Nanalo na. So, walang namimigay dito. Pero may mabibila naman doon sa labas. Pero ay kalayuan niya mula sa loob ng sementeryo. Kaya bago ka pumasok dito, siguraduhin mo na meron ka ng bibig na pagkain at inumin. So sa ngayon, patuloy ang dagsa ng mga pasok. Ng may mga estimated crowd, may crowd estimate na ba tayo ngayon, Christian? As of 9 a.m., umabot na sa halos 10,000 yung pumapasok ko yung foot traffic dito sa sementeryo at inaasahan niya ay naabot ng kalahating milyon ngayong hapon. Pero paalala ng pamunuan ng Manila South Cemetery hanggang alas 5 lamang ng hapon. Ayan, dapat idiin yan. Baka may mga dumating dyan na 5 p.m. akala nila dating gabi, Christian, na hanggang gabi. Pipiliin nila yung gabi kasi presko na, di ba? Hindi na mainit. Pre-pandemic, pinapayagan yung overnight. Pero ngayon, mula noong nakaraan taon, hanggang alas 5 lamang ng hapon pinapayagan ng bisita. Pero binabanggit kanina ni Jonathan Darso, ang direktor ng Manila South Cemetery, hanggang 5. Kung alas 5 ng hapon, ikaw ay nandito na sa loob, papayagan ka pa man stay ng mga ilang minuto o ilang oras. Pero alas 5, isasarado yung entrance gate para wala nang makapasok na iba pang bisita dito sa loob ng cemetery. Okay, dapat pala madiinan yan. Para baka mamaya ma-mislead. Sa mga baka ma-mislead yung mga kababayan natin. May kamag-anak na nakalibing po dyan sa hanggang 5 lang Manila po, South. Manila South Cemetery. Alas 5. Tama ka, Sir Reggie. Hanggang alas 5 naman ng hapon, kaya tayo na pamunuan ng cemetery, kumunta na hanggang maaga at hanggang maganda pa ang panahon dahil baka mamayang hapon, bumuhos ulit ang ulan. Thank you, Christian. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Damdamin Bayan. Okay, Christian Linis Mukha Manyo. Thank you. Namumula-mula si Beshi
Beshi, mainit ba masyado dyan? Ikaw ay nagpipinkish-pinkish patay na patay lahat ng bulok ni Chris. Talagang dapan-dapa eh. Wala nakatayo eh. yung buhok ni Beshi, parang hindi pwedeng mahanginan eh. May problema, linya ng pag-asa. Okay, Hindi natin makausap. Siguro mamaya kumustahin natin ang magiging panahon. Inulan siguro, inulan. Yung linya ng pag-asa. may LPA. Okay, tawag. Puntahan natin ang si Federico Manalili dyan naman sa may ilang libingan daw dyan sa may Ubando Catholic Cemetery. Nakalubog pa rin sa baha. Ito yung malungkot. Puntod ng mahal sa buhay, yung puntod ng mahal mo sa buhay, nasa baha. Nakababad sa tubig. Alamin natin ang sitwasyon dyan. Aside dyan sa mga nakalubog sa baha na mga libingan. Paano mo dadalawin yun? Lulubog ka rin sa baha. Ano ba yung... Lulusong ka sa baha. Ano ba yung mga diskarte ng ating mga kababayan para... Anong nila? Yes. Makapagtirik ng kandila o makapag-alay ng bulaklak sa kanilang mga mahal sa buhay. Nandyan ang ating kasamahan ng DZRH Operation Tulong, si Federico Manalili. Go, Federico! Yes, Sister L at Reggie, hanggang ito ngayon tayo, bali tatlo. Itong magkakatabing mga sementeryo dito sa lalawigan ng Ubando, Bulacan, particular nga itong libingang bayan ng Ubando at ganoon din yung Saldea Memorial Park. At malala kasama ang Reggie at Sister L dito sa may Ubando Catholic Cemetery. Yun ang malungkot para sa mga pumupunta rito sa mga mahal sa buhay na para magtirik. Dahil nakikita nila, siyempre wala na nga rin sila sa buhay kahit hindi nila mapaayos yung kanilang puntod para kahit paano ay mapalapas man lang nila yung pinakapuntod o pwedeng matirikan o pwedeng magawa nila ng pamamaraan katulad ng pagkambak ng mga lupa o bato para lamang makapagtirik sila doon sa pinakapuntod. Hindi ganyan ang naging sitwasyon dahil pahirapan para sa kanila dahil walang-wala na nga sila sa buhay. At ang iba ay ilan-ilan na nga lang sa ating pag-interview, ilan-ilan lamang na lang sila dumadalaw nga dito. Pero karamihan dito kasamang Reggie at kagandahan pa ngayon dahil lumabas na si Haring Araw, dumadagsa na yung ating mga kababayan para dumalaw dito sa kanilang mahal sa buhay dahil hanggang kaninang alas 6 ng umaga at patuloy ang sama ng panahon na panakanakang malaking batak at pagambon ng nararanasan dito. At sa ngayon at ayon din pala sa pamunuan ng libingan dito na si Mr. Romeo Reyes nakapanayam natin na inaasahan nila dahil maganda ang panahon at medyo may kaluwagan na rin ngayon sa description para sa atin sa mga health protocol, merong mga kabataan ngayon na pwede na lang isama para dumalaw sa mga puntot at tinatayang papalo na sa 7,000 yung mga dadalaw ngayon sa kanilang mga sa buhay. At yung mga iba namang nakalubog, ayon din sa pamunuan naman dito sa Ubando Catholic Cemetery, yung iba ay kanya-kanyang pagpapaayos na lamang. Epekto pa to ng mga pag-ulan, Federico? Yung baha noon kamakailan? Grabe, no? Dumi na ng tubig niyan. Nilulumot na yung mga nicho. Di walang ganong dumadalaw? Doon sa portion na nakikita ninyo, meron tayong nakitang dumalaw sana, kaya lang hindi na siya makapagtirik. Ang ginawa niya, nagtirik na lang na sa tapat na lang mismo ng puntod. Kaya lang malayo. Ay, grabe ito. Wag kasi medyo marumi yan. Pasintabi. Saka kagandahan ngayon, walang schedule na high tide, kaya maganda yung nakikita mo, malinis yung dinadaanan kapag palinis sila ng mga daanan para sa pamunuan ng mga sementeryo para madaanan ang ating mga kababayan. Pahirapan yan pag may schedule ng high tide, bahang-baha. Dahil naranasan ko yan noong nakaraang taon. Pagpasok ko dyan, may schedule ng high tide. Kaya bago ako nakapasok dyan nung nakaraang taon sa cemetery na nagko-cover tayo, ay nakasuot ako ng bota. Halos abot hanggang tuhod dyan doon sa daan. Pero napakaganda, malinis dahil nga walang schedule ng high tide para at inaasahan na rin ng pamunuan ng cemetery. Nadadagsa ngayon sa maganda pa at maluwag pa sa restriction para sa health protocol ngayon dahil pinapayagan na yung mga batang pwedeng isama dito sa loob ng sementeryo. Kaya ngayon lumabas pa yung si Haring Araw. Okay. Thank you, Federico.
Ganun naman, sabay na rin natin ang report dito sa kabaan naman ng Pangulo Road. Papasok na Ubando, Bulacan at papunta ng lalawigan ng Bulacan. Possible naman para sa ating mga light vehicle, hindi lang pinapayagan dumaan yung malalaking sasakyan para dito sa nabanggit na lugar. Ilang muna para sa Undas 2023. Undas 2023, Federico Manalili. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Federico Manalini ng DZRH Operation Tulong. Damdamin Bayan. Kumustahin nga muna natin yung pagdalaw ng First Family dyan sa libingan ng mga bayani para sa puntod ni yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. RH14, Leth Narciso. Update, Leth. Reggie, Sister L, dumating na si dating First Lady Imelda Marcos sa libingan ng mga bayani. Maagang dumalaw ang dating unang ginang sa puntod ng asawang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Nakasuot ng kulay pink na damit ang dating First Lady. Siya pa lamang ang miyembro ng pamilya Marcos na nasa libingan ng mga bayani sa mga sandaling ito. At inaasahang mananatili na siya hanggang mamaya para sa gaganating misa. Pangungunahan ang misa ni Father Roy Ongao, ang Army Chief Chaplain. Batay sa abiso mula sa palasyo, alas 10 pa ang schedule ng pagdalaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa puntod ng kanyang ama sa libingan ng mga bayan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you sa update na yan, Leth. Samantala, puntahan natin ang sitwasyon naman dyan sa may... Manila North. Na-delete to. Sa Manila North, pero mayroon daw 2 senior citizen ang nawawala dyan at isang PWD. Alamin din natin ang sitwasyon. Kumusta ang dagsa ng mga tao dyan? Mula kay Pamela Adriano. Pamela ng DZRH TV. Go. Wala yan. Dito muna tayo kay Boy G, kay RH29. Wala pa din. Sige, mamaya okay, mukhang sige, nagkakaroon tayo ng problema sa ating mga comment komunikasyon. ng ating mga kadamdaming bayan? Sister L. Dapat daw siguro. Asa na ba yun? Nawala Wait lang, i-refresh ko lang yung ating page. Pati yung ating Facebook page nawawala. Naghahanap dito. Bakit nga naman daw hindi namimigay ng tubig yung mga nanalo? Minsan meron minsan mga charity organization namimigay ng tubig. Pero ingat po kayo nakakailang reports na tayo sa labas na ang init. So kailangan ng payong siguro. Payong at kailangan din ng maya. Ito katulad nitong ire-report sa atin ni Pam na mayroon nawawalang senior citizen at PWD. Siguro bantayan nating mabuti baka yung mga... nahilo ng konti na umupo tapos naiwan na ng mga kasama. Ayan na, ready na raw si Pam. Go! Pamela Adriano, balitaan mo kami. Yes, Reggie. Kanina lang, 2 senior citizens yung napaulat na nawawala. At saka isang PWD. Yung 2 senior citizens, mga magulang nung ating nakausap na 25 na babae na si Lindsay Ramos. At yung PWD naman, kanyang pinsan, 30 years old. Pero alam mo, kakausap lang natin kay Lindsay, nahanap na daw yung kanyang mga nawawalang kamag-anak. So nakita na. Good. Kakakausap lang natin. Pero binigyang agaran ng mga aksyon nung naka-assign dito sa Lost and Found, napa-announce kay Chairman Eusebio, yung barangay na nakakasama. Galing ng Lost and Found, kahit tao nakahanap, Nakahanap. Actually, alam mo, isa lang yung area, yung Lost and Found area dito sa Manila North Cemetery, dito lang sa may entrada mismo nila, ready. Samantala, ngayon, kasalukuyan, pumalo na sa 80,000 yung bilang ng naitalang bumisita dito sa Manila North Cemetery. Kasi kanina as of 9 a.m., simula alas 8, higit 41,000 yung mga nadagdag sa ating crowd estimate. Base yan sa datos ng Manila
police district, no? And kanina nung pumunta tayo dun sa loob ng sementeryo, nakita natin kahit ipinagbabawal yung mga nagtitinda, meron pa rin mga nagtitinda ng pagkain, bulaklak sa loob. Pero ayon sa Manila Police District, i-clear daw nila yon ngayong araw din. At yung ilang mga bumibisita, galon-galon yung tubig na kanilang dala, ilang mga supot ng pagkain yung kanilang dala, may mga electric. Di ang bigat. Oo, may ang mga electric fan pa kasi ang sabi ng ilan, buong maghapon daw sila mag-stay na dito. Oh. No? Solar naman. Solar electric fan. Walang kuryente yata dyan sa loob. Saan magsasaksak? O baka naman yung mga decharge yan, Pam. Yun nga, solar. O kaya, hindi pa taliya. Mga dala nilang electric fan, Reggie. At saka, may nakausap din tayo, no? Tulad ng isa nating nakausap, senior citizen, si Nanay Teresita Santa Maria Mendoza, buong maghapon daw sila mag-stay dito. Napansin ko kasi na marami silang dalang pagkain. Narito pakinggan natin yung aking naging panayam sa kanya. TV? Marami talaga. Kasi malaking pamilya nga eh. Opo. Ito po ba yung unang araw nyo na pumunta dito sa cemetery po ngayong Undas? Ngayong Undas, opo. Nung isang araw nandito na rin, nagakot na kami ng ibang gamit namin. Mga tubig namin, mga kalan. Tapos ngayon, Nay Teresita, plano nyo pong mag-stay buong maghapon na po ito? Buong maghapon na. Mahirap kasing palabas-labas, diba? Kasi ang daming tao sa labas. Dito lang kami. Kasi mga bata eh. May dala pa palang kalan, Pam. Magluluto sila, Pam, dun sa loob. Alam mo, yung nakausap kasi natin, 3 palapag yung kanilang mausoleo, Elaine, tsaka Reggie. Oo. Ilang kamag-anak nila ang nakalibing doon? Mga ka-LL pala, Pamela. Dalawang kamag-anak nila yung nakalibing. Malaking pamilya kasi ito, Elaine, tsaka Reggie, kaya marami silang pagkain na dinala. Samantala, bukod sa mga polis na deploy doon sa loob ng ating sementeryo, meron ding NDRMO, Red Cross, tsaka BFP. At paalala ng ating mga otoridad, yung mga child or minors dito sa entrance ng Manila North, magpa-register para malagay daw yung contact ng kanilang mga magulang at saka guardian para yun nga kung sakaling may mga insidente na mawawala, agad na mahahanap sa pamamagitan ng public address system nila. Ano yung mga pangkaraniwang tulong inihingi sa mga desk dyan sa bukana ng Manila North? Alam mo, usually kasi ang direksyon? Hiling lang ng ating mga pumunta dito, kadalasan nagpapa-BP sila, nagpapa-blood pressure check sila. Dahil sa sobrang init din talaga alinsangan ng panahon dito, Reggie. Wala namang inihimatay? O mukhang hihimatay na? So far, alam mo, wala namang naitatalang nahimatay, nahilo. Talagang BP checking lang so far. Kung kailangan na ng first aid, meron bang gamot dyan or kung ano man? Yes, yes, kompleto sila. Reggie, nakascattered sila dito sa loob ng Manila North Cemetery, Red Cross at iba pang volunteers para dun sa ating first aid team. Yung desk ng Operation Tulong, kumusta? Yung desk operation, patuloy pa rin yung kanilang pagmamonitor, and as of now, wala tayong nakukuha impormasyon na may ito lang nag-report sa kanila na nahimatay or kinailangan ng medical attention. So far, simula pa kaninang umaga. Alright. Maraming salamat, Pam. Thank you, Pam. Para sa Undas 2023 coverage, ito si Pamela Adriano, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pamela Adriano ng DZRH TV. Thank you. Ito totoo. May-ari ng Manila North Cemetery. Ito yung totoong siga ng Manila North. May-ari to ng lungsod ng Maynila Tako, alam ko na tanghalian ni Boy. Ano? Ping-ping. Oo, may kultura dyan ng mga reporter. Iniiwasan yata ni Boy yan eh. Hindi, nagbabawas na si Boy dyan. Laman na lang ang kinakain, hindi na balat. Hindi na balat. Pero alamin natin dahil... Boy, damay mo kami ha. Padala ka rito, baka naman. Improvise na hagdanan na ginagawang shortcut papasok ng Manila North Cemetery, tinanggal ng pulis na dahil may nadulas pa lang isang lalaki dyan, Papa Reggie. Birthday pa ni Boy. Birthday month ngayon ni Boy G. Advance happy birthday. Pero kumusta muna dyan sa yung kinaroroonan, RH29? Ping-ping talaga to mamaya. Boy Gonzales. Boy G. Go, Boy.
Sister El, Reggie, huwag na kayong dumaan. Kung galing kayo ng Caloocan, huwag na kayong dumaan. Sikip na. Dumaan sa hagdanan, sa likod, sa may Tagaytay Street. Meron nang nadulas kanina. At tinanggal ng mga pulis yung improvised na hagdanan papasok ng sementeryo. Madali kasi yan eh. Madali yan eh. Pag nagagda na, no, boy? Shortcut. So, kaya binabantayan ng pulis to, mahaba kasi ito binabantayan ng pulis kasi yung iba shortcut. Binagbabawal yan kasi baka mamaya hindi masala ng mga otoridad, yung mga pumapasok sa loob ng sementeryo, baka may maipasok pa mga illegal na kontrabando. Bawal, halimbawa yung alak, yung mga ipinagbabawal ipasok, bait. At pero kanina ng puntahan ng mga pulis ng MPD ay meron nga akong nakita doon nadulas. Hindi naman daw sa dumaan sa hagdanan, pero taga-Caloocan siya, pero wala naman daw silang puntod doon sa mismong bandang likuran ng sementeryo. Kaya ang duda ng mga pulis baka dumaan sa hagdanan at nadulas pa itong naturang lalaki. Ginamot na medyo mating agad na medic at ginamot medyo masakit yung palakang nitong naturang lalaki. Sa ngayon, alas 9 mahigit pasado, mahigit sa 80,000 na yung pumasok sa loob. Nakita ko rin sa loob ng sementeryo, Reggie at Sister El, yung buntod, yung MP Manila Police Flat, yung mga nasawing in line of duty na mga Police Maynila. Oo, nakita ko doon si retired General Pedro Bulaong ng MPD at naging matagal na District Director ng MPD. Meron pala silang proyekto doon na pinagagawa pala yon na renovation yung mga Manila Police Flat. Nakita ko yung lugar, mukhang kawawa naman yung mga namayapang Police Manila. Bakit, ang boy? hindi maganda yung kanilang mga libingan sa loob ng sementeryo. Kaya naisip ni General Bulaong, retired police, na nirequest niya na sa tulong ng Manila LGU na maparenovate yung mismong mga puntod ng mga Police Manila. Dito rin pala nakalibing si Colonel o Major ng Masawisa, Police Major Jopring. Sabi ni General Bulaong, marami tayong Police Manila dito na nasawi. Si Sarkal, boy. Si Sarkal. Yung official Sarkal ang apelyido. Hindi ko hindi nabanggit niya kung dito nakalibing si Police Major din yun. Police Major yan yung halos magkasunod na napaslang. Si Major Sarkal napaslang dyan sa may area ng malapit sa Aurora Boulevard sa Bunting. Sino nga yung Sherlock Holmes ng Police Maynila? Si Angulo, Pete? Naalala mo ba yun? Si Pete Angulo pa? Tama? Si Pedro Pete Angulo. Oo. Yung batikang investigador, detective. Detective. Detective, mga batikang investigador yan. Tapos yung nakita niya doon, kaya dinaanan ko rin yun. Marami din dumadalaw doon, mga kamag-anak at mga antikong pulis na buhay pa. Mga dumadalaw din. Dumadalaw pa. Galing nga, ngayon ko lang yan Bago lang ba yan, yung Manila Police Flat para sa mga Police Manila? Matagal na yan. Matagal na to. Ang nakita ko lang, parang hindi maayos. Hindi naalagaan. Hindi naalagaan. Yung katabi niyan, mga AFP, mga sundalo, pero yung AFP ang ganda ang ganda nung sa AFP pinturado. Ang naging kawawa yung mga Manila Police Manila na ilibing na dahil sa pagtupad ng kanilang tungkulin, kaya nga nais nga na kaya nagre-request ng tulong. At makikita mo, parang wala akong nakitang kanina, wala akong nakitang bulaklak. Dumadalaw, bulaklak na mga sa buhay. Itong mga napaslang na pulis, baka mamaya may dumalaw na mga kamag-anakan ng mga napaslang na Police Manila. At ang paalala rito ng mga otoridad, meron nang nahilo doon sa
pinuntahan ko rin yung puntod, yung musileo ng pamilya ni Fernando Po Jr. Katabi yung kanyang kumusta doon? Si Susan Roses, si Susan. Yung mga kapatid ni Fernando Po Jr. sa musileo. Marami din kumukuha ng picture doon at tumitingin sa puntod ng mga yumaong kilalang si The King, Fernando Po Jr. at ang veteranang actress na si Susan Roses. Okay. Yan pa rin ang sitwasyon, medyo makulimlim ngayon. Sana hindi na umulan dito sa area ng Manila North Cemetery. Alas 10 na, Reggie. Alam mo naman, pagdating ng tanghali, kung saan kami pupunta. Inggit ka pa. O talaga. Alam mo, kanina pa nagpaparinig sa'yo. Tapos nagtatawag na ba, boy? Nagtatawag na. Mag-ready na, mag-ready na. Nagtatawag na si Aya. Tapos sabi ko, wala pa tanghali. Aya, mahiya ka naman. Maya-maya ka na magtawag. Wow, magtawag ka maya-maya. Okay. Thank you, boy. Okay, yan yung nasitwasyon pa rin dito sa Manila North Cemetery. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, Tisaris, ito si Boy Rosales, tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Nagko-cover pa kami, baka para malaman ng mga nakikinig ko ano yung biroan namin. Yung mga reporter na dyan sa Maynila po, tulad namin, si Aya, yan, si Boy, at yung marami pa mga batika na dyan, yung matatagal na nagko-cover. Ang tanghalian lechon, pagka ganitong araw ng patay. Bakit naman lechon talaga yung... Merong nagyayaya. Merong nagyayaya at doon ang tanghalian. So, nakaugalian na yun. Traditional na yun. Yes, nakaugalian na. Traditional na yung mga reporter dyan. Kaya magsama-sama na kayo para makatikim kayo ng mamantikang lechon. Pero kung kayo ay, alam nyo na, nagko-control konti sa mga taba-taba at kung kayo may high blood. Si Aya. Ayan, medyo mga nagkakaedad. Hindi na pwede na 1 kilo yan. Dapat 1/4 na lang ang kakainin. Actually, 1/8 lang dapat yan eh. Itutuloy po ni Miss May Binauhan itong Undas 2023 DZRH coverage. Wala pong kakalas, walang bibitaw. Kahit ako babalik pa at si Sister El babalik din to mamaya. So hindi muna kami mag-e-extra ha. Magmo-music lang kami. At babanatan ni Billy ng mga paalala ng mga hanap buhay. Oras, Sister Sister El. Ingat. Ang oras na po ay 3 minuto makalipas ang alas 10. Ang balitang ito ay hati